May pasabog na naman si Alden sa Feb 7 and 8 mga kasembreros ha. Talagang hindi nawawala ng pasabog ito si Alden. So bago yan, minor items muna tayo. Nag-post siya sa kanyang Instagram account. Nagbisikleta kahapon no, si Alden mga kasembreros. Pero nag-voice over ako February 1 ha. Nire-ready ko lang kasi pagka kinabukasan ina-upload mga kasembreros no, kasi nga hindi kaya ng oras. So nag-rides kahapon sina Alden, si Mitch Oliva, si Marlene Capones mga kasembreros no, at saka yung isa niyang kasama dito. So puro babae ang kasama ni Alden, pero palagay ko may mga kasama rin siyang boys no, hindi lang nasama sa picture mga kasembreros. So parang nag-stop over sina Alden dito mga kasembreros sa isang shed para dito magpahinga no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. So dito may isang anggulo mga kasembreros no, na kinuhaan yung isang fan. Sabi niya, enlighten niyo ako please, sabing ganoon. Parang patago siya na na kumukuha ng camera nga doon kina kina Mark Alcala at si Catherine daw mga kasembreros no. So nakaano kasi no, naka mask si Ma'am Catherine daw mga kasembreros. Wait. So parang meron siya dito, parang meron mas malapit na ano na yung mukha kasi tatakpan ni ate girl ayan mga kasembreros, naka-smile siya. So malabo pa rin talaga mga kasembreros. So parang ano siya no, mukhang hindi siya si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. Tingnan nyo yung sa ano, ay nako po. Talagang tayo ay nag-ano pa rin, nag-iimbestiga. So dapat kasi sa harap parang nagalit no. Sana sa harap kinuhaan no, talagang I mean, di ba pag nakasalubong mo yung isang politiko, and I'm sure naman siguro na sobrang sikat ni Mayor Mark Alcala na pag nakita ng mga tao, kuha ng video and so on. Tapos kung si Ma'am Catherine nga talaga nanumukhaan nila kasi talagang issue ito no, matagal na issue na inano ni Sir OG Diaz na si Mayor Mark Alcala at saka si Catherine Bernardo nga So parang ganun ba no, mga kasembreros and mga katinatics. So yun, parang dito na side, dito na yung nakuhaan si ano, parang siguro ano, palagay ko pinsan niya or kilala ni, kung si Mayor Mark Alcala man to, mga kasembreros no, itong nakasmile siya pero malayo pa rin kausap niya, tapos siguro sinamahan si Kath no, mga kasembreros na may binili or something, or kung si Kath man ito pero tayo nga hindi pa sure mga kasembreros kasi nga nakamask no si girl mga kasembreros. So kung si Kath man ito or hindi, ay nako po, talagang dito napapaisip pa rin tayo ng malalim mga kasembreros. So pero hayaan na natin no, whatever happens, we need to move on. At yun nga, sabi ko, kung wala pang further evidence or another video or further na pictures mga kasembreros, ay isasama pa rin natin no, si Ma'am Catherine mga kasembreros sa ating mga updates no, bilang original Catholic. Tapos si Sir John Valle ay nag-post din siya no, sa kanyang Instagram, na pinost din ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram story, yung sa Colgate PH nga nila kahapon no, na 100 year celebration ng Colgate mga kasembreros sa Mall of Asia no. Tapos parang group picture ito, hindi na gaanong parang yung mga group of dentists, parang may mga ano sila, parang may mga dentista, doktor mga kasus no, sa dentistry na in-invite doon sa mismong celebration ng Colgate mga kasembreros na centennial celebration. Tapos yung nagtipon-tipon sila, tapos nag-organize ng event mga kasembreros. Meron din isa dito na video siya mga kasembreros, no, video type na yun yan no, si Ma'am Catherine ay nasa kasama yung mga organizers ng Colgate mga kasembreros, celebration ng Colgate. So nag-hi-hi si
attorney, no? So, ang tangkad ni... So, hindi ko lang kasi 5'2", siguro mga 5'1", ang height yung Catherine, no? 5'2", mga kasombreros. So, yun, dun kasi sa... yung ano daw, magkasama daw sila ni Mayor Mark Alcala ay wala siyang ano, no, naka-flat lang siya, mga kasombreros. Tapos, merong isa dito na mamaya papakinggan din natin, mga kasombreros. Parang, syempre, nung maliit pa siya, nagkwento siya about nakakatawang kwento sa Colgate, mga kasombreros, na nung maliit pa daw siya ay toothpaste. Meron pa bang toothpaste? Meron pa bang Colgate na something? Tapos sabi niya, alam ko naman na lahat tayo ay makaka-relate, no, mga kasombreros, na may Colgate pa ba? So kahit close up ay Colgate, no, kasi nakasanayan na nga yung Colgate, mga kasombreros. Tapos si Alden din nag-post kanyang Instagram story, no, kagabi. Hindi ko lang alam kung bakit niya ni-repost itong picture ni na nakasama niya sina Barbie, Bea Binene at saka Christopher Martin. Walang ibang caption eh. Yung nasa blessing, no, mga kasombreros ng kanyang McDo sa Santa Rosa Bayan. Wala, parang na-repost lang niya, no? Parang pinost ni Christopher Martin, tapos pinost din niya, mga kasombreros, siguro na-miss niya yung mga kaibigan niya rin, mga kasombreros. So, yun po, no? Talagang mag-best friend, no? Ang apat na ito, mga kasombreros. So, Twin Academy Days. Tapos, 11 hours ago, pinost ni Chart Fulkerson, no? Meron din tamang taong darating para sa'yo at mamahalin ka ng lubos. Malapit na siya dumating. Tapos, picture ni Sir Alden. So, si Sir Alden kasi, yun nga, sasabi niya parati na hindi siya nakadepende sa love team, sa partner-partner. So, yung mindset niya, hindi doon dapat nakatutok yung happiness. Kung hindi dapat yun yung source ng happiness ng isang tao. So, dapat sa pananampalataya, no, sa pamilya, sa kaibigan, sa ginagawa mo sa buhay. So, ganoon ba, no? Kung pa yung purpose at advocacy, yung campaigns, yun, doon talaga dapat umiikot at saka nagiging source ng happiness. And of course, no, yung pananampalataya sa Diyos, na kung magpapabihira mong makita sa mga artista ngayon na ganun ka boka, ganun ka open, mga kasombreros, na pag tinanong mo na about pananampalataya, he's really open, no? He's really verbal, mga kasombreros, when it comes to his faith sa Panginoon. So, yung ibang artista, yes, may mga faith naman sila, pero hindi ganun ka boka. And may mga born again Christian na actors and actresses naman, no? Sa industriya ng showbiz, mga kasombreros, kagaya ng Ian Constantino, Camille Prats, Piel Pascual, Gary Valenciano, si Donnie Pangilinan, alam ko Christian din siya, no? Tapos si Bel Mariano, parang Christian din siya. And then sino pa ba? Marami si Edward Barbers na naging pastor na, mga kasombreros, ng dating PBB, na tandem dati ni Maymay Entrata, mga kasombreros, naging pastor na siya the other day, mga kasombreros. So yun, nakaka-bless din, no, si Edward Barbers. Si Miriam Kiambao, si Venus Ra, naging Christian din sila, no? Si Connie Reyes, si Vico Soto, alam Christian siya. Si Eman Pacquiao, Manny Pacquiao, Christian na rin sila, no? Born again talaga, mga kasombreros, kasi yung nanay ni Eman Pacquiao ay pastora. Si Manny Pacquiao naman ay naging born again din, no? Tapos, so ang born again is not religion, it's the process, no? The transform sila. Basta marami na rin naging kumaga pa. Ayun ko si Gigi Dilana, para naging Christian na rin siya, mga kasombreros. So yun, napunta na tayo din, no? Pero yun, ang sarap kasi pag pag nagsasalita si Alden na yung source ng kanyang happiness ay hindi doon sa love team, mga kasombreros. So, darating yan, no? Yun ang mahalaga, darating at darating. Sabi niya, 2026, ay baka dumating na siya. Tapos ito, 2 hours ago, si Tita Long Gumatay, no? Pinost na rin yung Colgate event ni Ma'am Catherine sa MOA Arena, mga kasombreros. Now, with a pleasant and shining smile of our Queen Catherine, of course, ni Team Colgate yan. Grabe, no? Kasi talagang apaka-perfect ng kanyang smile, mga kasombreros, ni Ma'am Catherine. Tapos, grabing likes, 832 likes agad, mga kasombreros, 2 hours ago pa lang na pinost ni Tita Long Gumatay. So, good job, no? Talagang
ngiting tagumpay, ngiting Colgate, mga kasombreros. Tapos Catherine Blue Hearts, no, pinost din po yung pictures niya dun sa MOA, no. Catherine brings the smile. Nakisaya at nakingiti rin ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo sa pagbubukas ng 22nd National Dental Health Month sa SM Mall of Asia Music Hall ngayong araw, February 1, 2026. Na-requote niya from Lion Here TV, mga kasombrero. So, pictures ni attorney doon sa mayang MOA. Tapos, 7 hours ago, ang buhay ay parang live ang nag-post. Nag-trending na naman kahit ako hindi maniwala si Mayor Mark Alcala. Parang layo naman. So, yun nga, no, talaga hindi rin siya naniwala si Mayor Mark Alcala, mga kasombreros. So, ano kasi, no, dito, hindi siya gaano malapit kasi yung pagkuha ng litrato, ng video, etc. So, pero dahil yan ang sasabi na nakakarami, so yung iba maniwala lang din agad-agad. So, yun, yung aking guideline dito sa ating channel pag nag-post pa ulit, parang sunod-sunod na nagpo-post na spotted silang dalawa, ay saka na tayo titigil. Kumaga kailangan ko pa ng maraming ebidensya, no, saka tayo maniwala, mga kasombreros. Okay, beautiful artist Philippines, nag-post nito 5 hours ago. Parang kahawig nga ng friend niya. So kasi ito dito, yung iba ay sinasabi nila ay hindi ko lang kung parang may hikaw ba siya. So yung iba parang si Alden nakatalikod, yung iba naman si Daniel Velasco. Si Daniel Velasco nga ay yung dito yung boyfriend niya, no, ni Aris De Santos sa Australia. So yun, 5 hours ago, daming likes 389 yung likes niya, mga kasombreros. So yun, talagang si Catherine talaga siya, no. Tapos bakit kasi nagmask? Pwede rin naman hindi. May mga times kasi na may mga kahawig din yung mga artista. Si Marian Rivera nga may kahawig tapos may iba pang mga fans dati na nag-guest din siya, parang si Catherine din yung kanyang mukha, mga kasombreros, no. Kung hindi sana siya nag-mask, talagang tapos ng laban. Pero since nag-mask siya, ay meron pang meron pa tayong dito laban, mga kasombreros. Tapos ito, ating Alamin TV yung nag-post 3 hours ago. Catherine Bernardo, new boyfriend na si Mark Alcala, viral talaga ngayon matapos sila makita together sa Rockwell, Makati. Ang tanong, masaya ka ba o malungkot na si Mayor Mark Alcala ang bagong jowa ni Kath? So hindi naman siya confirmed pa, no, mga kasombreros. So syempre hindi tayo masaya. Say ng mga netizens, upgrade daw si Mayor Mark Alcala kay Daniel Padilla na matatandaang na issue na nag-cheat. Pero hindi naman mga may mga bad records, no, sa 350 So may mga bad records when it comes sa relationships or sa babae, mga kasombreros. Sorry to say, pero yun kasi yung totoo, no, hindi natin maikakaila. Some may deny the truth, pero the truth still remains. Even people will deny it, mga kasombreros. So, diba English yun? So, pero ganun kasi, mga kasombreros, no, yung mga records, past records, no, yung background nila ay hindi nila may tatanggi, mga kasombreros, na ganoon. Tapos 1 hour ago, Catherine Blue Hearts, that's why I'm truly proud to support the mission of Colgate and the PDA to see them working hand in hand to ensure that dental care isn't just a privilege for a few but a right for everyone. So ito yung sinabi niya, no, doon nga sa na-requote lang ng Catherine Blue Hearts, mga kasombreros, yung sinabi ni Kath doon sa 100 years or 22nd mga kasombreros na celebration ng 100 years ng Colgate sa MOA Arena kahapon. Tapos pictures, of course, ni phenomenal box office cinema queen, no, na sobrang gwapa. So dito, hindi yung yung gusto kong punto dito, parang hindi dapat maapektuhan, no, yung wag nating i-hate si Ma'am Catherine, ganun. Wag natin siyang i-hate agad-agad, mga kasombreros. So ang aking talaga dito, pinaka-primary goal is yung kapag sunod-sunod na lumabas yung mga
ebidensya ay doon na talaga. Or nagtanggal na ng mask si Ma'am Catherine. Tapos nakita na talaga na si Mayor Mayor Mark Alcala, yung kanyang kasama, ay doon na tayo titigil, no? At saka focus na lang tayo kay Phenomenal Box Office Cinema King, no? So ganun siya mga kasembreros. So Pops Alden, galaw-galaw, 34 na tayo. De joke lang, talagang pinressure si Alden, hindi nga yun yung kanyang, parang ayaw niya i-pressure yung kanyang sarili, no? Gusto pa niyang i-enjoy yung mga gusto niyang gawin, like yung triathlon pa nila, no? Tapos yung mga businesses, tapos yung mga projects na international at saka local, no? Basta marami pa siyang gustong gawin mga kasembreros sa buhay. Hindi lang para ayaw niya ikulong, ayaw niya i-pressure yung kanyang sarili when it comes to being happy, being contented, being satisfied, mga kasembreros and mga Kath fanatics. So yun. Naisip ko naman dito, siguro kasi close nga yung family ni Kath kay Mark, ay parang sinamahan lang, no? Pero kasi matagal na sila na issue, tapos nagsama pa sila, kung kaya mas lalo nagatungan yung nag-spark lalo, no, yung apoy na sila na nga mga kasembreros. So tapos hindi naman pina-follow ni Ma'am Catherine si Mark Alcala sa Instagram, di ba? Parang we're still questioning, we're still asking, and napaka-cryptic na napaka-misteryoso mga kasembreros ng sitwasyon talaga na ito, or kung siya ba yun, no, talaga si Ma'am Catherine mga kasembreros yung nandoon nakasama ni Mayor Mark Alcala mga kasembreros sa Rockwell, Makati. Tapos main item na tayo mga kasembreros sa pasabog ni Alden sa Feb 7 and 8. So yung IME nila na Wonderful Music mga kasembreros ay nagkaroon na, no, nag-post sila kahapon, mga kasembreros, na in-interview ulit si Alden, na yun nga, no, yung kanilang music festival matutuloy na this February. So parang tinaon na lang nila na Love Month mga kasembreros. So ang nag-interview dito ay si Selena Marie Cabusas mga kasembreros. So yun, ang simple lang tanong kay Alden dito yung ano yung gusto niyang mangyari dito sa kanilang IME Music mga kasembreros. But wonderful moments, sabi niya, yung uuwi yung mga tao na pag-uusapan pa rin yung concert, no? Yung message, yung content, yung kasi total experience yung gusto niya mangyari dito sa mga tao na pupunta sila doon, kasi may value, no, may purpose. So yun talaga gusto niyang i-highlight at tulungan talaga yung Filipino talents mga kasembreros. So yung purpose talaga is parang yung P-pop, yung di ba yung Philippine pop mga kasembreros na mga talents, mga Filipino talents mga kasembreros, ay gusto niyang yumabong, no, mag-grow mga kasembreros at ma-emphasize ba doon sa kanilang sa kanilang project mga kasembreros. So yun, alam ko magkakaroon pa sila ng next na na interview. So abang-abang tayo mga kasembreros. So sabi dito sa kanilang tickets, so andun sina Sarah Geronimo, Bamboo, Glock 9, ang Bini, grabe, no? Hindi ko alam kung ang SB19. Tapos si Adi, si Donella, tapos yung iba hindi ko na mabasa, si Arthur Neri. Ayun, si Arthur Neri, parang favorite din to ni Riza Oriza. KMK, si Kamikaze, no? PNE, parokya ni Edgar. SB19 ba to? So parang hindi, no? Pero Bini, grabe. Ang lupit ng pasabog na ito ni Alden Richards mga kasembreros. So collaboration ito ng IME, SM Tickets, SM, MOA, tapos Myriad of course, tapos Wonderful Moments na music festival. So pasabog na yung iba, hindi ko mabasa yung yung mga dadalo, pero pasabog din ito talaga mga kasembreros. So yun, talagang
tinaon na lang nila sa araw ng mga puso, mga kasembreros, kasi nga music festival, so baka ang mga tao magdi-date doon, ang mga magjowa ay magdi-date doon, mga kasembreros, no, sa wonderful moments nila. So pero yun, may mga records din ako dito nung pinakauna nilang press con or grand launch, mga kasembreros, doon na last year, no, ng IME Wonderful Music, mga kasembreros. So may isa pa nga dito, nagpadila pa si Alden, mga kasembreros, no, dun sa previous nila na grand launch, mga kasembreros. So yon, talagang kung gusto nyo, pe-play ko po itong mga mga interviews ni Alden, no, doon sa nauna nilang press con sa IME, related sa IME, mga kasembreros, na kanilang gagawin. Alright, so yan lang actually, no, sa ating Captain items. So sana po ay pakinggan natin ito, and then ang salita po ng Panginoon. Hindi, play ko rin itong kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. So ang cute niya dito. Tapos yun, pakinggan natin ito, and then ang salita ng Panginoon na sobrang ganda. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Hello, Sir Alden, and of course, congratulations for such a big partnership. We're really super duper excited. Same, we are too. As the CEO and creative head of Myriad Entertainment, you're really taking a big role here. So beyond the performances, what's your goal for this project? What we really want to happen is yung pauwi sila, pinag-uusapan pa rin nila yung concert. That's the messaging, that's the content, that's the performance, and the total experience that we want to give our audience and the ones who will go and watch this music festival, kasi we want to give value. Good thing to know that you're doing this with purpose. Of course, naman, highlighting the Filipino talents, especially the P-pop community. Right now, it's getting worldwide recognition. So this is like a culmination and a celebration of Filipino talent. Congrats on everything. See you guys. Thank you so much. See you. Thank you. And that is it. I grew up with. It's been in my bathroom since I was little. In our household, we rarely refer to toothpaste as toothpaste. We'd ask, may Colgate pa ba? I think everyone can relate to that. And also, I remember getting my braces when I was a teenager for two reasons. One, It's going to blow your mind. And at this point, we'll now hear more from our organizer. And we now have one of the festival's creative heads of the festival. Let's hear it now from Mr. Alden Richards. What's up, guys? Magandang tanghali po to everyone. On behalf of Myriad Entertainment Corporation, we'd like to thank IME for this, of course, Miss Barbs, for this opportunity to be able to do another big project this year. Actually, this is quite big talaga. When I actually saw the roster of performers already, and right now, one of the reasons why we said yes also to the partnership is the cause that IME is serving, which is supporting local talent. Diba? Parang as producers and as entertainers, diba dapat talaga na yung support na ibigay natin dito sa mga young talents natin sa Pilipinas, dapat dito mismo manggaling sa Pilipinas. Kasi right now, globally, the performers and the rosters, and actually P-pop in general, is being recognized worldwide. So this just goes to show that Myriad is one with that movement of supporting local Filipino talents, and this is also fun for me because I think our last big concert was Eraserheads. That was 2 years ago, and right now ito nabigyan ulit Myriad and IME. We entered into a partnership for us to be able to share ideas on how we want to mount this event, because IME is not new to producing concerts, most especially K-pop concerts, and talagang doon ako natuwa, Ms. Barbs, that you're now serving the cause for Filipino talents to be recognized, and this music festival is the avenue for that. So yung list po ng performers and yung official list at kung sino sila, dahil puro guess ko lang po yung nasa likod natin, will be reserved for the Grand Press Con. Actually, this is just a media launch for the music festival that mangyayari siya this year, December. Actually, mamaya yata natin i-reveal yung date. So stay tuned for that.
But I'm very excited because right now this is going to be another challenge for our company to deliver something new to the concert goers. Kasi syempre, maraming producers, maraming nagpo-perform, marami ng concerts, and the appetite of the Filipino market when it comes to concerts are really high when it comes to standards. So we're here to deliver. We're here to give a good show to our audience. We're very excited. And this is gonna be one of the biggest music festivals of the year. And hopefully, magkaroon ulit next year because that's the long-term plan. We want this to be yearly. Sana. So parang isa dun sa mga, of course, meron na rin tayong mga festivals na ganyan. But yun lang, parang merong nilook forward yung mga Filipino fans of the P-pop community na mga events to see their idols perform. Medyo weird po ang ating title mga kasombrero sa ating Word of God. Pero of course, kapupulutan natin ng napakagandang aral mula sa Panginoong Jesus. Ang title kasi natin ay Prayer Hindi sa Mundo. Bakit kaya no? John chapter 17 verse 9 I, Jesus Christ speaking, pray for them, I do not pray for the world. No, ito pala yung mga kasombrero, no? Panalangin niya hindi para sa mundo, but for those whom you have given me, for they are yours. So, si Jesus Christ po ay naglagay ng distinction. Naglagay siya ng difference or pinahiwatig niya sa kanyang mga disciples and the crowd, mga kasombrers na nasa paligid niya, na ang panalangin niya ay para doon sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga disciples, para sa atin mga kasombrers sa present generation na naglilingkod at saka sumusunod sa kanyang mga utos, mga kasombrers, sumusunod, nagbabahagi ng gospel at saka we obey His commandments na, greatest commandments na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor or our families and the people around us as we love ourselves. So, panalangin. Alam niyo po, ang panalangin po talaga ay napaka-powerful. So, sa mga hindi po nakakaalam, noong January 28, 2026, ay grabe yung dilubyo, no? Doble yung dilubyo, yung problema na dumating sa amin. Kung may problema tayo araw-araw, ito ay parang pinagsakluban kami ng langit at ng lupa. Kasi on that same date, no, January 28, 2026, ay na-hospital ang kuya ko. Tapos pagkahapon, namatay yung baboy na amin pong binili, no? Parang 2 weeks, 2 weeks, parang 2 weeks pala namin nabibili yung baboy, mga kasambreros, na malaki na namatay. So, yun. Pero nung na-hospital ang kuya ko, bumaba yung kanyang BP, no, from 70/40 na lang yung kanyang BP, mga kasambreros. So, talagang niyanig ang aming pananampalataya ni nanay. Pero sabi ko, ang Diyos, no, niniwala ko na ang Diyos ay He is up to something na may better, may greater plan, mga kasambreros, at saka test lang yun ang pananampalataya, no? Kagaya ng isang ginto nga na tinetest ng ating pananampalataya, no? Kagaya ng ginto na tinetest kung nilalagay sa apoy, no, ang isang ginto, mga kasambreros, para mapatunayang tunay ba ito o hindi, no, mga kasambreros. Kung yung value ng ginto, yung kanyang pagiging ginto, yung kanyang karat, ay sinusubok sa apoy, mga kasambreros, kung tunay ba itong ginto or hindi. So, ganun din po sa pananampalataya natin. So, dumadating talaga ito, no? Ako po ay hindi excuse. Lahat tayo po ay hindi excuse, mga kasambreros, sa mga dagok, no, sa problema ng buhay, mga kasambreros. Because, kagaya ng sasabi natin parati na ang buhay ay hindi lang parating masaya. Parang isang pagkain, no, na hindi lang permanente or hindi lang laging matamis yung ating parating kinakain. Kasi kapag matamis parating ating kinakain, ay baka magkakaroon tayo ng diabetes, no, mga kasambreros, na sakit. So which is hindi natin gugustuhin. So ganoon din po sa buhay. Hindi maaring parati na lang success, parati na lang good news, parati na lang victory, no. Kailangan merong tanggal umay. Sa pagkain patanggal umay, mga kasambreros. And sa Christian term ay pagsubok sa ating pananampalataya, no, test of faith, mga kasambreros. So yun, no, talagang prayer, no, ang aking mga kasamahan sa church, mga kasambreros, ay pinalangin ng aking kuya, and of course, no, kami ni nanay, pinalangin namin na
We trust our God, we trust His healing process, His healing power. Tapos yung comfort no kay nanay, kasi si nanay talagang umiyak si nanay dahil na namatay yung kasi siya talaga yung siya talaga yung nag-aalaga ng baboy na yun, no? 2 weeks pa lang namin binibili. So talagang heartbreaking, no? Iba kasi yung impact kapag ikaw yung nag-aalaga tapos namatay, no, yung inalagaan mo mga customers, tapos more than 10,000 pa yung bili namin doon, mga kasombrero sa baboy, kasi nga malaki na, no. Siguro mga 50 kilos na siya mahigit, mga kasombreros, yung baboy na iyon. So kung kaya talagang sakit sa puso. Pero sabi nga namin, no, let's continue praying and trusting God, kasi ito ay pagsubok lamang, mga kasombreros. So pray. And sa awa ng Panginoon, no, dahil sa prayer din ng mga ka-churchmate natin, and kay Tita Phil, no, maraming salamat Tita Phil, ay naging okay na po at gumaling na ang kuya ko, mga kasombreros. So to God be the glory, to God be the praise, to God be the exaltation, mga kasombreros, and to God be the hallelujah, because He will be and He shall be forever praised, mga kasombreros, and thanked, kasi nga sa kanyang kabutihan, no. He declared one more time that He is our healer. Of course, nagagamit gagamit ang Diyos ng mga doktor, ng hospital, para po gumaling tayo, mga kasombreros. So ginamit niya yung mga espesyalista, no, mga manggagamot, mga kasombreros, dito sa mundong ito. So yun po, no. So kung kaya maraming salamat sa doktor, sa mananalangin, at saka sa, of course, sa ating Panginoon, mga kasombreros. As we explore John chapter 17 verse 9, yung verse natin, we find ourselves in a pivotal moment in Scripture, one filled with depth and significance. Jesus, during His prayer, expresses His devotion to His disciples. This passage shows us that Jesus' concern is focused on those who are dedicated to His teachings and mission. So, ito yung pagkakaiba, no? Ang Diyos po natin ay nag-set ng boundary, nag-set ng distinction, ng uniqueness ba, na yung mga piniling tao niya ay kakaiba dun sa mga hindi niyang pinili, at saka yung mga sumusunod, at saka may time sa Biblia. Kung parang, yung tao, ma-identify mo, madidistinguish mo kung ito ay may pananampalataya sa Diyos o wala. May relationship ba ito kay Lord o wala? Kasi nga kapag may relationship ang tao, may time yan sa Biblia. Pag may relationship ang Diyos ang tao sa Diyos, no, kapag faithful siya sa Panginoon, may time yan sa Biblia, sa panalangin, makita mo yung kanyang ugali, kung mabait, no, magalang, mapagmahal, caring, humble, no, hindi hambog. So ganun, so makikita mo sila or makikilala mo sila, madi-differentiate mo sila, mga kasombreros, sa kanilang mga gawa. You know, the way they talk, the way they speak, the way they act, and the way they treat other people. So ganun po siya. So kung malalaman mo naman yung tao na wala lang, normal lang, no, parang walang relationship sa Panginoon, no, kasi pag nagbura yung iba, nagmura din siya, no, kapag ginawa ng iba ng gantong mali, majority gumawa rin siya ng ganito. So parang sabay sa agos lang, kahit na mali, mga customers, or kahit na masama. So dito ay talagang nag-set si Jesus Christ. And grabe yung prayer, kapag ang Diyos, kapag si Lord Jesus Christ mismo nag-pray, humingi sa kanyang Ama, talagang nagkakatotoo yan, mga customers, walang palya, no. 1 trillion %. Meron ba ganun, 1 trillion %, mga customers. Talagang nagkakatotoo yan. Ang pangako ng tao ay napapako, ang pangako ng Diyos po ay never, ever mapapako. Once He declares, once inapprove, once inallow ng Panginoon, no, kagaya nga nung kahit problema, no, yung sa amin, no, inallow ng Panginoon yun. Sabi ko kay nanay, inallow ng Panginoon yan na mangyari sa atin, no, namatay yung baboy, no, hospital si kuya, so that our faith will be tested. And let's just believe, no, na ang Diyos natin ay naghahanda ng mas mabuti, mas victorious, at saka mas mainam na mga plano, at saka blessing sa atin. So ganun po yung sinabi ko, kasi si nanay talagang heartbroken, si nanay, mga kasambreros, kasi nga nanay sila, and at the same time siya yung nag-aalaga dun sa baboy namin, mga kasambreros. Jesus Christ specifies that He's praying not the entire world, but for His followers, those whom God has given Him. This highlights the special relationship He shares with His team, indicating responsibility and care on His part. So parang sa isang kumpanya, di ba, o sino yung supervisor mo, o sino yung team leader mo. So di ba yung team leader, or yung nanay mo nilang, no, sino nanay mo, sino tatay mo.
So, yung treatment nila sa iyo ay iba kumpara dun sa treatment nila sa ibang tao or sa ibang anak dyan mga kasembreros. So, kunwari teacher ka for example, no? Tapos, sino advisory mo? Section Dahlia, Section Daisy, Section Rose, no? So, kung sino yung teacher mo doon, sino yung advisor nyo, ay yung may distinction. Kasi nga teacher mo siya or advisor mo siya. So, parang ganun ba yung care, yung concern niya sa inyo, no? Although teacher mo lang sila or advisor mo lang, pero nandun yung kumaga pa yung mas intimate at mas close na relationship kasi nga advisor mo siya, no? Nga ganun siya mga kasembreros. So there are several key elements of John chapter 17 verse 9 that we can unpack further, each revealing rich insights into Jesus' intentions and teachings. One of the most striking aspects is his choice of words. Specifically, I pray for them, no? Pinalangin niya. Here we encounter the essence of care and protection. Jesus is not merely offering words, but taking the time to connect with God on behalf of His disciples. So grabe, no? Naging taga-connect, no? Connector si Jesus Christ dito mga kasembreros. Between the people, between His disciples na pinili ng Diyos Ama and God the Father, no, na kanyang tatay nga mga kasembreros. So, siya yung pumagitna, no, siya yung meddler mga kasembreros para magkaroon ng distinction at ipanalangin yung kanyang mga napiling tao na inapprove, no, ni God the Father mga kasembreros. First and foremost, John chapter 17 verse 9 reminds us of the power of prayer, no? So kagaya na mention natin kanina na may power sa panalangin, may kapangyarihan. Kumaga prayer really works mga kasi especially ang mga taong nananalangin ay righteous or makatarungan sa harapan ng Panginoon. Ang panalangin may pure intention, yung genuine at authentic na intention. May humble heart tayo na nananalangin, nagpapalinis tayo sa Panginoon habang nananalangin. At saka of course, ang panalangin may pasasalamat, no, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, sa ating buhay talagang dapat maging normal na, no, part ng routine natin mga kasembreros yung panalangin. So, wag nating i-normalize yung babad tayo sa mga social media tapos hindi tayo nananalangin. I-normalize natin yung panalangin talaga mga kasembreros at hindi yung kawalan ng panahon sa Panginoon at saka sa panalangin at saka siyang salita mga kasembreros. So sa final thought natin, this verse emphasizes the importance of our identity in Christ by identifying us as those given to Jesus by God. Kagaya din na na-mention ni Alden Richards, no, isa sa mga coping mechanisms niya about sa depression or mental health issues ay know your identity or sa pagbabudget ng finances. Kahit na in general na lang mga kasembreros, kailangan we have to know our identity. No? Sino ba tayo? Ano ba yung role natin sa mundong ito? Ano ba yung ginagampanan natin? Anak lang ba tayo? Asawa lang ba tayo? Magulang lang ba tayo? Kapitbahay lang ba tayo? So, yes, tama yung mga ganito. No? Ito yung worldly responsibilities or roles natin. Pero there's more than that. No? We are sons and daughters of the living God, mga kasmas. Therefore, we imitate Him, no? Gayahin natin siya and we are His reflection. Kung ang Diyos natin ay nagpapatawad, tayo rin ay magpatawad. Kung ang Diyos natin ay loving, tayo rin po dapat ay loving. Kapag ang Diyos natin ay kind, dapat tayo din po ay kind. Kapag si Lord Jesus Christ ay humble, dapat tayo din po ay mas lalong maging humble, mga kasembreros. Kung ang Diyos natin ay maawain, dapat din po tayo maawain. Kapag ang Diyos natin ay pasensyoso, matiyaga, nananalangin, tayo rin po dapat ay i-reflect natin yung mga gantong ugali. And of course, no, talagang nagkakaroon siya ng intimate at panahon talaga sa Diyos Ama, mga kasmas, even when He was on earth, na nabuhay, naging tao, mga kasembreros, no, nagpakatao, so that we could have salvation, redemption, reconciliation, at access sa heaven, mga kasembreros. So yun po, no. So parati nating tatandaan na dito nag-set na ng differentiation si Lord Jesus Christ. So hindi tayo yung dahil uso, dahil ginagawa ng ganito, kahit mali ay gawin din po natin. So hindi po. Kakaiba po tayo, mga kasembreros. Not naman in a way na kakaiba na weirdo, ha? Kakaiba in a way of reflecting God's image, God's character, mga kasembreros. How we treat other people, no, how we speak, how we talk, how we carry ourselves, mga kasembreros, especially sa ating buhay araw-araw.
Alright, so yun lang po sa ating Word of God ha. Nawapi pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, dagdagan pa natin ang panahon sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia because there will be testings of faith mga kasambreros, pananampalataya na hindi natin ina-expect sa ating buhay. So this we pray in the mighty, magnificent, marvelous, wonderful name of the Lord Jesus Christ we pray, with the companionship of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros. Yan pa, alam po, I love you.